Magandang araw, Sir Dave. Ako nga pala si Lance, isang ordinaryong empleyado sa Maynila. At sa tuwing may pagkakataon, umuwi ako sa amin sa Tarlac para makasama ang pamilya ko. Noong gabing yun, mga 12:00 ng madaling araw, napagpasyahan kong bumiyahe pa uwi. Gusto ko kasing iwasan ng traffic at mabilis kapag 10 oras ng gabi. Tahimik ang buong NLEX at halos wala akong kasabay. Ang lamig ng hangin sa loob ng kotse at kasabay nito, unti-unti akong inaantok. Kaya parang hindi tuluyang pumikit ang mata ko, binuksan ko ang radyo at tinaasan ang volume. Habang diretso lang ang takbo ko, bigla kong napansin ang 2 malalakas na headlight mula sa likuran. Sobrang liwanag. Halos nakakasilaw sa side mirror. Akala ko ay nagmamadali lang na kotse, kaya bahagya akong tumabi para makapag-overtake siya. Pero ilang minuto ang lumipas, hindi siya lumalapit. Kahit anong bilis ng andar ko, andun lang siya, nakabuntot sa parehong distansya. Hindi rin siya bumabagal, parang nakapako lang siya sa likod ko. Maya-maya, bigla na lang siyang bumilis at lumapit sa gilid ko. Doon ko nakita ng mas malinaw, isang itim na sedan. Makintab ang katawan ng sasakyan, parang bagong wax. Pero halatang luma ang modelo. Kotse pa ng dekada 60. Ang kakaiba, sobrang linis, walang gasgas. Pero tinted ng itim na itim ang mga bintana. Napakagatlabi ako at sinubukang silipin kung sino ang nagmamaneho. Pagtingin ko, doon ako kinilabutan. Kasi walang tao sa loob. Wala akong makita. Walang kamay sa manibela. Walang anino sa upuan. Para bang kusang gumagalaw yung kotse. Nagsimula itong mas lumapit pa. Halos didikit na sa gilid ng sasakyan ko. Ramdam ko yung ugong ng makina niya na parang hindi normal. Sobrang lakas at bigat na parang hindi pang tao. Kinabahan ako, kaya inapakan ko ang silinyador hanggang sa umabot ng 100, 110, 120 kph. Pero kahit ganon, hindi siya naiiwan. Parang sinasadyang sabayan ako. Pakiramdam ko, pinaglalaruan ako ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Bigla siya nag-overtake sa unahan ko. Tumutok siya sa mismong harap ng kotse at ilang segundo lang, naglaho na parang bula. Pagdating ko sa amin sa Tarlac, nanginginig pa rin ako. Hindi ko muna binanggit sa pamilya ko. Pero kinabukasan, nagkwento ako sa pinsan kong madalas ding bumabiyahe sa NLEX. Sabi niya, may mga chismis daw talaga tungkol sa mga lumang sasakyang bigla na lang sumusulpot sa highway. Mga kotse raw na matagal nang nadisgrasya at hindi na nakalabas mula roon. Kaya tuwing umuwi ako sa Tarlac, kapag may nakabuntot na headlight sa likuran ko, lalo na sa kalagitnaan ng gabi, lagi akong kinakabahan. Kasi baka hindi na simpleng sasakyan lang yon. Baka isang sasakyan na namang walang driver. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mapagpalang araw pagsapit ng takip silim. Ako nga pala si June. Simple lang naman ako, isang empleyado sa Quezon City na halos linggo lang umuwi sa Pampanga. Sanay na ako sa biyahe sa NLEX kahit 10 oras ng gabi.
Pero may isang gabing hindi ko talaga makalimutan. At simula noon, parang ayoko na talagang bumiyahe ng sobrang gabi, lalo na kapag kasama ko ang asawa ko. Noong gabing yun, mga 11:11 ng gabi, nagpasyang umuwi na lang kami. Buntis ng 7 buwan ng asawa kong si Ana at gusto ko siyang maiwan sa Pampanga para mas alagaan siya ng mga magulang ko. Tahimik lang siya sa biyahe. May maliit na una na hawak at nakakapit. Ako naman, nagpapatugtog ng konting mabagal na kanta para hindi tuluyang antukin. Pagpasok namin sa NLEX, doon ko agad naramdaman ang kakaibang katahimikan. Kung dati-rati may mga dumadaang truck, bus o convoy ng mga kotse, nung gabing yun ay parang kami lang talaga. Yung tipong parang inabandonado ang buong highway para sa amin. Nakakapanibago kasi maski malala yung headlight, wala akong makita. Nakapokus lang ako sa diretsong daan hanggang sa bigla kong napansin yung pakiramdam na parang may nakatingin. Yung tipong kahit nasa loob ka ng kotse, malamig ang aircon, pero may malamig pang dumadaloy sa loob ng sasakyan. Sinilip ko ang side mirror. Wala naman. Pero pagtingin ko muli, parang may gumagalaw. Akala ko nung una baka guni-guni lang o baka anino ng mga poste ng ilaw. Pero hindi. Habang tumatakbo ang kotse, may nakita akong hugis tao na nasa gitna ng kalsada. Ang nakakakilabot, wala siyang ilaw o kahit anong refleksyon. Hindi siya sasakay. Hindi rin siya naglalakad. Tumatakbo siya at imbis na maiwan, pakiramdam ko ay mas lumalapit pa siya. Kinuskus ko pa ang mata ko at sinubukang iwaksi. Pero nang tumingin ako ulit sa rearview mirror, mas malinaw na siya. Mas mahaba ang mga braso. Payat ang katawan at ang itsura hindi matukoy. Para bang baluktot ang katawan habang tumatakbo ng sobrang bilis. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Yang papawisan ako kahit malakas ang aircon. Hindi ko agad ginising si Ana kasi ayokong kabahan siya. Baka makasama pa sa pinagbubuntis niya. Pero hindi ko rin mapigilan ng kaba kasi ramdam kong hindi basta tao ang nakikita ko. Nag-adjust pa ako ng salamin para masigurado at doon ko nakita, mas malinaw, isang nilalang na sumusunod mismo sa likuran ng sasakyan namin. Parang hindi siya tinatablan ng bilis ng kotse. Lalo akong kinalabutan nang mapansin kong hindi lang siya basta tumatakbo. Para bang dumadapa-dapa siya sa daan, tapos bigla siyang tatayo ulit, pero hindi nadadapa. Imposible para sa normal na tao. Masama ang kutob ko, at mas lalo akong natakot nang maalala kong buntis ang asawa ko. Sa mga kwento-kwento sa baryo dati, ang mga nilalang na ito umahabol kapag may batang nasa sinapupunan. Habang nakatutok ako sa rearview mirror, bigla akong napansin na mas mabilis na siyang nakakahabol. Naka 100 kph na ako pero parang wala lang sa kanya. Ang katawan niya, para bang konti na lang ay didikit na sa mismong salamin ng likuran. Doon ko naginising si Ana. Han, gising ka muna. Bakit? Anong meron? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero bago pa ako makasagot, bigla siya napalingon sa bintana sa kanan. At doon namin sabay na nakita. Isang itim na nilalang, mahaba ang buhok, payat na payat at buto-buto ang katawan. Tumatakbo kasabay ng sasakyan namin sa mismong gilid ng kalsada. Ang bilis niya, halos hindi inaapakan ng lupa. Yung mukha niya,
Hindi mo makikita ng buo pero bakas ang matutulis ng ngipin at pulang-pulang mata na nakatitig diretso kay Ana. June, bilisan mo. Piniga ko ang silinyador. Halos nag 120 kph na ang takbo namin pero lalo lang siyang lumalapit. Hanggang sa marinig ko na lang ang tunog na parabang kuko na kumakalmot sa gilid ng kotse. Parang kinakalmot ang pintuan. Lalong sumigaw si Ana. Huwag mong pabagalin. Huwag mong ihinto kahit anong mangyari. Dito ko naalala ang sabi ng matatanda. Kapag buntis ang kasama mo at hinahabol kayo ng aswang, gawin mo ang lahat para makalayo. Huwag mong titigan ng matagal at huwag kang hihinto. Hinabig ko ang manibela, diretso sa pinakamabilis na lane at pinilit kong dagdagan ang bilis. Naramdaman kong gumuguhit pa rin ang kuko sa gilid pero unti-unti na itong nawawala nang bumilis pa kami. Sa side mirror, nakita ko siyang naiwan, nakatayo lang sa gitna ng kalsada, nakangisi at nakatingin pa rin diretso sa amin hanggang sa tuluyang naglaho sa dilim. Pagdating namin sa San Fernando exit, halos nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Si Ana naman, umiiyak habang hawak-hawak ng tiyan niya. Hindi ko na siya pinabalik sa Maynila simula noon. Nanatili na rin siya sa Pampanga kasama ng mga magulang ko hanggang sa mga anak siya. Kinabukasan, pinakita ko sa ama ko ang gilid ng kotse. Dito ko tuluyang napatunayan na hindi kami nagkakamali. May mahabang gasgas na parang ginawa ng matutulis na kuko. Mula sa likod hanggang sa harap ng pinto sa bandang passenger side. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa NLEX, napapatingin pa rin ako sa rearview mirror. Lagi ko naaalala yung nilalang na humabol sa amin. At sa bawat aninong nakikita ko sa kalsada, kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko akalain ang simpleng gabi sa BGC ay magiging bangungot. Ako si Dennis, 29 years old, graphic designer sa isang marketing firm sa Taguig. Regular na gabi yon ng Biyernes at tulad ng nakasanayan, nagyaya ang barkada kong sina Dre at Paulo na uminom sa isang rooftop bar sa BGC. Pagod ako sa trabaho pero tinangay na rin ako ng tukso. Hindi lang para uminom, kundi baka makakilala rin ng bagong babae. Pagdating namin sa bar, punong-puno ng tao. May DJ, maaliwalas ang hangin, at kita mo ang city lights sa buong paligid. Umorder kami ng beer, at habang nakaupo sa isang mesa sa gilid, napansin ko siya. Isang babae, nakaitim na dress, maputi ang balat, at mahaba ang buhok. Malalim ang mga mata, mapupula ang labi. Parang hindi bagay sa gulo ng paligid. Masyado siyang elegante at misteryosa. Napansin kong nakatitig siya sa akin. Tumagal ng ilang minuto ang palitan ng tingin namin bago ako naglakas ng loob. Lumapit ako. Hi? Alone ka? Sabi ko. Ngumiti siya. For now, oo. Ako nga pala si Dennis. My name is Tala. Tala? Unang beses ko palang narinig ang pangalang yun pero parang matagal ko na siyang kilala. Iba ang dating niya. Hindi yung typical na babae sa bar. May pagkamahinhin pero
May lihim na lakas sa kilos. Parang alam niyang kontrolado niya ang lahat sa paligid. Nagkwentuhan kami. Wala siyang masyadong sinabi tungkol sa sarili niya. Taga-probinsya raw siya, bagong lipat sa Maynila. Minsan lang daw siya lumabas. Pero kung paano siya magsalita, parang laging may laman. Madalas nakatitig lang siya sa akin. Parang binabasa niya ang buong pagkatao ko. Mas lumalim pa ang gabi. Kami na lang dalawa ang naiwan sa bar. Niyaya ko siyang lumipat sa mas tahimik na lugar. At pumayag siya. Dumiretso kami sa kondo ko sa may BGC din. Isang maliit pero maayos na unit. Pagpasok namin, bigla siyang naging mas malapit. Tumabi siya agad sa akin sa sofa. Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahang inilapit ang mukha niya. Hindi mo ba ako kinakatakutan, Dennis? Bakit naman kita kakatakutan? Ngumiti siya pero hindi ito ordinaryong ngiti. Naghalikan kami. Mainit, maalab, parang matagal na naming pinipigil. Tinanggal niya ang suot kong polo. At ako naman, dahan-dahan kong hinubad ang manipis niyang damit. Habang magkahawak ang katawan namin, ramdam ko ang kakaibang lamig sa balat niya. Hindi malamig na parang aircon, kundi lamig na parang walang buhay. Pero hindi ko pinansin. Nadala na ako sa sandali. Dinala ko siya sa kama. Mainit ang eksena. Totoo, pero sa gitna ng lahat ng yon, may mga bagay akong napansin. Wala siyang pulso. Wala akong naririnig na tibok ng puso niya habang nakadikit siya sa dibdib ko. Ang mga mata niya, habang nilalabasan siya ng ungol, ay parang nag-iiba ang kulay. Nang matapos kami, nanahimik kami sandali. Nakatagilid siya sa kama, nakatingin sa akin. Bigla siyang nagtanong, "Bakit mo ako dinala rito?" "Ayaw ko pang matapos ang gabi," sagot ko. Tumayo siya, hubot-hubad pa rin. Lumapit siya sa bintana at binuksan ito. Ang hangin sa labas ay malamig, pero siya parang walang nararamdaman. Napansin kong may kakaiba sa likod niya. Sa ilalim ng kanyang balat, sa bandang likod ng balikat, may mga umbok, parang pakpak o buto na pilit lumalabas. Lumapit ako. "Tala, anong..." Bigla siyang humarap at ang kanyang muka nagbago. Namula ang mga mata, lumalim ang mga pisngi. Ang mga ngipin niya humaba, matatalas, parang pangil ng hayop. Ang mga kuko niya tila naging matulis na parang kutsilyo. Hindi ako makagalaw. "Tapos na ang gabi, Dennis," sabi niya. Nang lalapit na siya sa akin, bigla akong napahawak sa rosaryo na nakasabit sa bedpost ng kama ko. Bigay ng lola ko yun noon pa. Inihampas ko yun sa kanya at para siyang napaso. Napaurong siya, napasigaw at biglang tumalon palabas ng bintana. Lumapit ako sa bintana. Wala na siya. Ilang saglit pa, nakita ko ang isang malaking itim na nilalang na may pakpak. Mabilis na lumilipad palayo sa kadiliman ng langit. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Simula noong gabing yon, hindi na ako bumalik sa mga bar. At tuwing gabi, sinisigurado kong nakasara ang lahat ng bintana at pintuan. Sapagkat minsan, sa BGC, isang halimaw ang nakausap ko. Nakasama ko sa kama.
Isang aswang na ang gusto lang pala ay ang laman ko.